Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Nakakabunyog mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng ating palakayan dito sa aking bagong segment, Ang Take Ko, Attack ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, itong bago kong segment na ito, araw-araw na po ito, kaya lagi po ninyong abangan ito. Nag-create ako ng segment na ito, ng regular na segment na ito dahil maraming nagme-message sa akin, Attorney, anong take mo dito? Attorney, anong take mo sa issue na to o sa pangyayaring ito? Kaya gumawa na ako ng regular na segment na ito. Ang take ko, attack ni Attorney Ricky Tumutorgo. O ngayon, mga kabunyog, papanood ninyo ito sa aking bagong YouTube channel, Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Napapanood rin nyo ito sa aking Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page. Kaya kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. At abangan nyo lagi ito araw-araw, ang take ko. O mga kabunyog, may kumakalat na mga posts sa social media. Tuloy ang nagpasimula ng post itong isang journalist na si Philip Lostri Jr. Ngayon, kinakalat ito dahil syempre medyo seryoso itong post na ito. Tungkol ito doon sa 80 na ex-Marines na present ni Attorney Levy Baligod at ni Mike Defensor. Alam naman natin masyadong kontrobersyal yung 80 na ex-Marines na yan. Ngayon, ang sinasabi ni Ombudsman Boying Rimulya, yan anya ay ang purpose talaga niyan mag-create ng destabilisasyon o mag-create o lumikha ng political tipping point para mag-alsa ang military. Yan yung totoo diyan, nasa likod niyan. Yan din ang sabi ng NBI. Sabi ng NBI at sa kanila Boying Rimulya ng Ombudsman, may nag-finance diyan, may nagpundo diyan. Yan yung sinasabi nila. Hindi naman ano yan, hindi gagalaw yan ng mga nang walang nagpi-finance diyan. May perang involved diyan. Halimbawa, itong mga anyang ito, itong mga ex-Marines na ito, wala na silang trabaho eh. Dati silang mga Marines tapos nagtrabaho kay Saldico, pero natigil yung trabaho nila eh. So, sa ngayon, posibleng na-offeran sila ng nabigyan sila ng pera. Kasi siyempre may problema sila sa ekonomiya nila, pagbuhay na ng pamilya, pag-sustain. So malamang nabigyan ng pera 'yan at may gumalaw na pera diyan. At siyempre hindi yan madali. Kailangan ng budget diyan sa mga galawan na 'yan. Ngayon, ang sabi ni Philip Lostri Jr., sumuka si Manscarpio ng 300 million pesos sa operasyon ng Marines. 150 million pesos kay Mike Defensor, 50 million pesos kay Levy Baligod at 5 million pesos sa bawat isa sa 80 na Marines. Patanong yung statement niya. Pero yun yung gusto niyang sabihin eh. Kumbaga pinapalabas niya dito na totoo ba? Totoo ba na si Manscarpio anya ang nag-finance nito? Kaya si Manscarpio nga ba ang nagpundo? Alam naman natin si Manscarpio asawa ni Sara Duterte. At maraming beses na rin na nai-involve itong si Manscarpio sa mga kontrobersya. Doon sa illegal na droga, kinasuhan siya ni Trillanes. At saka, pinaniniwalaan na itong si Manscarpio ang gumagalaw sa likod ni Sara Duterte. Ito di umano yung nagmamaniobra. Kasama ito ni Pulong sa maraming mga kontrobersya. Tulad nga nung illegal na droga, itong si Manscarpio. Ngayon, dahil maraming nai-involve ito sa maraming mga katiwalian, ibig sabihin ito yung kumukontrol ng pera. Kaya kumbaga ang pinapalabas dito, posibleng yung operation na yung mga ex-Marines ang nagpupundo ay si Manscarpio based doon sa post ni
Philip Lustre Jr. na kahit sabihin nating patanong yon, pero yun yung ini-insinuate niya. Hmm? Ngayon nag-react na diyan si Attorney Libby Baligod sa post na yan ni Lustre. Sabi ni Attorney Libby Baligod, itong si Philip Lustre, ha? Ah, sa halaga lang na 2,000 pesos, nag-post na daw ng gano'n, nagkakalat na daw ng gano'n. Laos na raw kasing journalist. Ha? Ang sinasabi ni Attorney Libby Baligod, laos ng journalist si Philip Lustre Jr. Binigyan lang daw ito ng 2,000 pesos, ayan na, nag-post na ng ganyan, nagkakalat na ng ganyan. Anyway, si Man Scarpio wala pang reaksyon, wala pang reaksyon. Ang pinapalabas lang doon sa parang ang pinupunto doon, ang gustong i-insinuate ni Philip Lustre Jr., yung operation na yan ng 18X Marines, Duterte yan. Para kay Sara yan. At syempre, para kay Digong yan. Dahil operation yan para kay Sara, posibleng si Man Scarpio ang nag-operate, ang nag-finance niyan. Ngayon, hindi natin alam kung totoo ba yan. Yun lang ang ini-insinuate ni Philip Lustre Jr. Kayo, anong tingin nyo? Totoo kaya? May katotohanan kaya na si Man Scarpio ang nag-finance niyan? Bakit naman si Man Scarpio ang pinag-uusapan natin na di umano yung mga katiwalian ni Sara, yung mga nakuhang pondo galing sa korupsyon, syempre sa kanilang mag-asawa yan. Ay di syempre itong ito, kung may operation sila para sa Duterte at para kay Sara, lalo itong tungkol sa impeachment, ang gagalaw syempre si Man Scarpio. Kasi asawa ito. At saka abogado rin ito. At marami na rin kasing kontrobersya na nai-involve itong si Man Scarpio. Katulad nga nung mga kinaso sa kanya at kay Pulong Duterte ni Trillanes mismo. Anyway, abangan natin kung anong magiging reaksyon ni Man Scarpio. Ang nag-react pa lang kasi si Libby Baligod. Si Man Scarpio wala pa. Abangan natin. At kung mag-react man si Man Scarpio, pag-usapan uli natin. O ito mga kabunyog, mga kababayan, huling hirit na ito yata ni Jinggoy. Huling hirit na ito. Kanina, nag-submit ng counter affidavit si Jinggoy Estrada doon sa kasong plunder laban sa kanya. Nag-submit kanina. Bakit huling hirit na yan? Ay na yan dapat nga nung isang araw pa Dapat nung isang araw pa ang deadline sa kanya sa pag-submit ng counter affidavit. Pero umiling siya na bigyan pa siya ng additional 3 days. So yung ngayong araw, yung last na araw para mag-submit siya ng counter affidavit. Tungkol ba saan yung counter affidavit na yan? Tungkol yan dun sa kasong plunder. Si Bong Revilla, si Jinggoy Estrada, at saka si Manuel Bunuan, sila yung mga may kasong plunder tungkol doon sa mga proyekto sa Bulacan. Ayan yung kaso niya, plunder. Dahil nga diyan sa mga proyekto na yan sa Bulacan. Ang mga testigo diyan laban sa kanya ay sila Yusek Bernardo, dating Yusek Bernardo, si dating District Engineer Alcantara. Yan yung mga state witness laban sa kanya kay Jinggoy. At ang kaso ay plunder. Kaya kapag ni-resolve yan ng DOJ at ang findings ay may probable cause, reasonable certainty of conviction at prima facie evidence, walang bail yan. Kasi plunder yan Pero ito na yung last na chance kay Jinggoy, itong huling hirit na ito. Kasi pinapasubmit siya ng counter affidavit. Dapat nung isang araw yung deadline, pero nakiusap na bigyan daw ng additional 3 days. Pinagbigyan naman ng DOJ. Ngayon nga ng March 12 na yung huling araw, ito na yung huling araw na binigay. Ngayon nag-submit si Jinggoy. Ang paniwala ng abogado ni Jinggoy, malulusutan daw. Ewan natin, abangan natin. Abangan natin. At ang isa pang problema ni Jinggoy, mayroon sa kanyang precautionary hold departure order. Hindi siya pwedeng bumiyahe sa labas ng bansa nang walang approval ng korte.
kasi nakasama yung pangalan niya sa inisyuhan ng precautionary whole departure order. Katunayan, nagpaplanong bumiyahe si Jingo Estrada nitong nakaraang itong darating na mga araw, March 31 yata to April 5, panahon ng Semana Santa, plano yatang bumiyahe ni Jinggoy. Hindi ko alam kung saan na bansa. Kaya lang, kailangan nga siyang aprubahan ng korte. Ngayon nag-apply siya. Nag-apply siya sa korte na payagan siyang makabiyahe. Kaya lang yung DOJ mag-u-oppose daw. Mag-u-oppose daw sila. So hindi natin alam kung pagbibigyan ba ng korte ang ang motion ni Jinggoy ng abogado niya na payagan siyang makabiyahe. Kasi siya nakalagay siya sa may precautionary whole departure order. Kaya hindi siya pwedeng magbiyahe kung hindi papayagan ng korte. So, yan yon. Ngayon, kapag ni-resolve yan ng DOJ at ang findings ng DOJ dyan sa kasong plunder ni Jinggoy ay may probable cause, may prima facie evidence, or may reasonable certainty of conviction, ipafile yan ng Sandigan Bayan. Ipafile yan ng ombudsman sa Sandigan Bayan. At kapag na-file yan sa Sandigan Bayan, kaagad-agad mag-i-issue na naman ng Sandigan Bayan ng warrant of arrest, katulad nung kay Bong Revilla. Kaya sana maging maayos ang resolution ng DOJ diyan, at sana bilis-bilisan na. Bilis-bilisan na. Marami na naghihintay diyan sa sa kaso na yan ni Jinggoy Estrada. Kasi pagkatapos ni Bong Revilla, wala nang kasunod na ito na dapat sila Villanueva, sila Jinggoy, pero ito na nga, due process naman kasi, pinagbibigyan pa muna na mag-file ng counter affidavit. Pero ngayon nakapag-file na ng counter affidavit, sana naman bilisan na ng DOJ na i-resolve yan para talagang may kulong na naman. Yan yung hinihintay ng taong bayan, may makulong na naman napapansin nyo si Jinggoy nitong nakaraang mga araw, tahimik yung dating Jinggoy na na maingay, laging nakikipagsabayan kay Joel Villanueva, kay Chis Escudero, Cayetano, mga naging tahimik bigla nung magkaroon ng mga kaso Napansin nyo rin ba yan? Di ba si Jinggoy noon laging laging maingay yan noon. Dinodominate niyan ang mga katulad ni Joel Villanueva. Pero ngayon tahimik si Joel Villanueva, tahimik si Jinggoy. Kasi nga na to lalo na yung huling tsansa niya na yan na binigay sa kanya pag-submit ng counter affidavit. Pagkatapos niyan, didesisyon na yan. Makikita na natin ngayon. Pumunta mismo sa DOJ si Jinggoy. Siya mismo yung nag-submit ng counter affidavit. Mga kabunyog, mga kababayan, ito si Senador Ping Lacson, pinapakiusap niya sa mga kapwa niya senador na miyembro ng Senate Blue Ribbon na permahan na yung partial flood control report. Kasi sabi niya, apat lang ang pumirma. Ang pumirma na apat ay siya, si Lacson, si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino, at saka si Risa Hontiveros. Yung iba daw, hindi pumipirma Si Marcoleta, hindi pumipirma. Sino pa bang mga members dyan? Si Joel Villanueva, si Win Gatchalian, si Mig Subiri, si JB Ejercito, si Erwin Tulfo, mga hindi pa pumipirma Dati nagpirma na dyan si Win Gatchalian, nagpirma na rin si Mig Subiri, saka si JB Ejercito. Pero nung pagkalipas ng ilang araw, binawi yung perma nila. Mukhang kinausap nila Chis Escudero yun. Siyempre, ginagapang nila Chis Escudero, Jinggoy, saka Joel Villanueva, wag nyo naman permahan yan kasi nakalagay dyan na inire-recommenda na imbestigahan kami sa mga... Ang recommendation kasi ng flood ng Blue Ribbon, actually, yung original na recommendation nga, mahigpit yun, matindi yun. Ang original na recommendation dati ay kasuhan si
Jinggoy, si Cheese at saka si Joel Villanueva. Yun ang recommendation. Yun ang recommendation sa original na draft ng Blue Ribbon Committee report. Pero umalma yung mga umalma yung sila Mig Subiri, saka si Win Gatchalian, JB Ejercito, binawi nila. Ngayon, bilang concession, ibig sabihin, kumbaga, para lang pirmahan ng mga senador, pumayag na si Senador Ping Lacson na ang rekomendasyon, wag nang kasuhan. Imbestigahan idaan sa preliminary investigation ng DOJ o ng ombudsman. Kumbaga, hindi nila nirekomenda na kasuhan na. Ang recommendation ay isailalim sa preliminary investigation ng DOJ o ng ombudsman. Kumbaga, yung pumayag na dun si Senador Ping Lacson eh. Kumbaga, willing siyang wag i-recommend na kasuhan. Imbestigahan na lang, preliminary investigation ng DOJ o kaya ng ombudsman. Ang inaasahan doon dahil inano na yung report, binago na, dapat sana pumirma na rin yung mga senador. Pero hanggang ngayon hindi pa eh. Hanggang ngayon hindi pa. Ngayon, dahil hindi napipirmahan ng mga dapat siyam ang pumirma eh. So yung 5 dapat makapirma. Pag mayroon ng siyam na pirma, tatalakayin na sa plenary. Yun sana yung gustong mangyari ni Senador Ping Lacson. Na pirmahan na ng kasamahan nila para makuha na yung 9 na signatories. Ngayon kasi 4 lang daw nakapirma eh. Para pag napirmahan na yung siyam na signatories, tatalakayin na sa plenary. Pag natalakay na sa plenary, magiging final na yung report. Kaya lang, syempre, talagang gumagalaw din sila Chis Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy. Syempre, dinadaan sa barkadahan eh. Yan ang problema sa Senado. Syempre, magbabarkada yan. Si Mig, si Win Gatchalian, si JB Ejercito. Sa pakiusap lang nila, hindi kasi tulad ni Lacson. Si Lacson kasi, saka sila Soto, saka itong sila Bam Aquino, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, sa kanila hindi. Kahit mga kasamahan pa yan sa Senado, colleagues nila sa Senado, kung talagang sangkot at may ebidensya, i-recommend nila yan. Hindi pwedeng walang personalan. Yun na nga yung sinasabi ni Senador Ping Lacson eh. Dahil diyan sa investigasyon niya na yan sa Blue Ribbon, marami daw mga senador na dating kaibigan niya, ngayon daw hindi na siya pinapansin eh. Pag nagkikita daw sila, nagsasalubong sa hindi na daw siya pinapansin. Pero yun, tama lang yun. Ganon din sila Bam Aquino, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan, pumirma sila eh. Para kasi sa kanila, walang personalan. Kaya lang, yung iba kasi dyan, sila Mig Subiri, sila JB Ejercito, Win Gatchalian, barkadahan yan. Siyempre, pag pinakausap sa kanila nila Chis Escudero, nila Jingo Estrada, Joel Villanueva, na wag naman kayong pumirma dyan kasi kami ang nakalagay dyan eh. Umapayag sila. Yan yung problema ng kaya hindi matuloy-tuloy yung report na yan ng Blue Ribbon Committee. Pero sabi rin kasi ni Senador Ping Lacson, hindi siya papayag na hindi sila magrekomenda tungkol kay Cheese, kay Jinggoy, saka kay Joel Villanueva. Bakit? Yun yung lumalabas dun sa hearing eh. Yung mga testigong nag-appear, yun yung lumalabas. Tapos yung report mo, hindi ganon. Di syempre, paano ipapaliwanag sa tao yan? Kaya si Senador Ping Lacson, siya ang stand niya, kung ano yung lumabas doon sa investigation, yan yung dapat laman ng report. Ito naman kasing ibang mga senador, ayaw nila na yung kapwa nila senador, tulad ni Cheese, ni Jinggoy at ni Joel, ay madiin dun sa report at alisin. Kung may babanggitin man doon, yun na lang mga congressman, wala nang senador. Di ba yan yung nung nag-handle pa ng Senate Blue Ribbon si Marcoleta, ganon. Yung mga kongresista ang gusto nilang madiin, pero yung mga senador hindi. Yan yung Pero ngayon, si Lacson kasi hindi. Ang gusto ni Lacson, kahit kapwa senador nila yan, ayan yung lumabas sa hearing eh. Di dapat banggitin yan. Kaya lang, hindi pa nakukumbinsi sila Mig Subiri, Win Gatchalian, JB Ejercito, Erwin Tulfo na pumirma. Pero sana ngayon, dahil linabas na yung 4,
at sinasabing may 5 pang hindi pumipirma, sana naman dahil nalalaman na ngayon ng publiko, kayo pala yung hindi pa pumipirma, dapat pumirma na kayo. Sana naman ano na ito, mailabas na kasi sabi nga ni Senador Ping Lacson, partial report pa lang naman ito. Oh. Kaya lang yun na nga, kahit kasi partial report, nababanggit kasi sila Cheese, sila Jinggoy at sila Joel Villanueva. Bagamat pinalabnaw na yung report, hindi pa rin, ayaw nila pa rin na nandun yung pangalan nila. Anyway, yan mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.